Yan. Good morning. Good morning mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Muling bumabati ng isang magandang umaga. Pero mga idol, bago ang lahat, nagpapasalamat tayo muna doon sa ating mga sumusuporta sa channel natin ito. Salamat na marami sa inyo mga idol. Hindi ko man mabati isa-isa ang inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At syempre mga idol, saan man kayo panig ng bansa naroon, Mapalutong, Visayas, Mindanao, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At higit sa lahat, lalo doon sa mga bago nating viewer, salamat ng marami sa inyo mga idol ha. Sana kayo magsasawa sa ating mga kwentuhan na tinatalakay sa mga napapanahong issue. Tulad ngayon, ang napapanahong issue ay tungkol doon sa di umano matapang at matikas na vlogger na si Ginoong Epifanio Labrador. Kung matatandaan nyo mga idol, noong nakaraan tila natagpuan na di umano ang kanyang hideout at anytime, anumang oras at araw ay pwede na siyang tugisin at damputin. Pero ang advice lang natin kay Ginoong Labrador, sana naman kung matatagpuan siya, wag na siyang mag-akmang lalaban o kung ano pa man magre-react para naman makamtan niya yung tamang pagtrato kung paano siya dadamputin. Dahil mga idol, kapag ikaw lumaban o nag-resist ka, yung tinatawag na resisting arrest, kahit gaano kabait ang isang arresting officer o ang officer na aaresto sa'yo, kapag ikaw ay magre-react na tila parang lalabang ka, siguradong gagawa sila ng malupit na hakbang para madala kanila. Salamat ka na lang at ang order yata sa'yo hindi naman dead or alive. Hulihin ka lang para harapin mo yung kaukulang kaso na isasampa sa'yo. Yun lang mga idol, kaya ang advice natin sa kanya, anytime na dumating dyan yung aaresto sa kanya, mga kapatid man sa iglesia yan o hindi, dapat sumama lang siya ng maayos para walang masamang mangyayari sa kanya. Dahil kasi kahit na nabanggit ko nga, kahit gaano kabait ang isang arresting officer, lalo't may dalang warrant, magre-react ka, kila aalma ka, hindi ka mapapabuti. Hindi ba tama? Kasi lalo pa, pangit lang sabihin na wanted ka na, pero gano'n na nga ang suma total, dahil nga pinaghahanap ka na para harapin mo yung patong-patong na reklamo na isasampa sa'yo. Marami ang mga kapatiran sa iglesia na gusto talagang magsampa ng reklamo sa'yo. Pero pinauubaya ng tagapamahalang pangkalahatan ang lahat sa ating batas. Dahil nga naman, meron tayong batas na dapat umusig. Huwag ilagay ang batas sa kamay ng bawat isa sa mga miyembro. Oo. Maliban na lang, halimbawa nga, yung kapatid ang isa sa naatasang tumugi sa'yo at magre-react ka at maglalabang ka, mapipilitan siyang ilagay ang batas sa kanyang kamay. O sino pa mang mga batas na gustong umusig sa'yo o humuli, kapag dumabang ka, diyan ka hindi mapapabuti. Dahil walang batas na gustong saktan ka o patayin ka para dalhin ka kung saan dapat kang dalhin. Pero kung magre-react ka at gagawa ka ng masamang aksyon, diyan ka mapapasama. Kaya nga, advice natin, sumama ka lang na maayos. Kung dumating na yung tutugi sa'yo, ka na mag-react. At kung may mga kasama ka dyan sa lugar mo kung saan ka man nagtatago at natuntun ka, sabi mo sa mga kasama mo na huwag silang magre-react na kung ano pa man. Dahil kung may mga kasama ka dyan na handa kang ipagtanggol o handa kang tulungan at magre-react sila, mauwi siya hindi maganda. O di ba, tama? Ngayon, doon naman sa mga nakikisimpatsa sa'yo, kung may kasama ka man dyan, wag na lang kayong magre-react dahil
yung gusto nyong ipagtanggol at yung gusto nyong tulungan, nahaharap sa kaso. Ngayon, ang magagawa nyo lang, natulong sa kanya, kung sakaling damputin na siya, suportahan nyo na lang siya sa husgado. Magpakita kayo ng mga sapat na dokumento, sapat na ebidensya tungkol sa mga ipinaparatang niya sa iglesia. Yun ang maitutulong nyo dyan sa kay Ginoong Labrador na inyong pinapanigan. Ngayon, kung wala naman kayo sapat na ebidensyang may papakita, wala kayong magagawa, di ba? Tama. Marapat lang na usigin siya ng ating batas dahil nagkasala siya, hindi lamang sa iglesia. O, di ba? Nagkasala siya maging sa ating batas dahil sa ginawa niyang panlalait at pagmumura sa kinaukulan ng pamahalaan ng iglesia. Ngayon, doon naman sa mga kapatid na parang talagang matindi galit sa kanya, mga kapatid, hinahol lang kayo. Paubayan lang natin sa batas ang lahat. At sila ang bahala kung anong nararapat, di ba? Tama? Ngayon, doon sa mga kapatid na nagtatanong sa akin kung saan ang venue at kung meron akong info, as of now, mga kapatid, wala pa dahil wala pa rin akong balita kung talagang nadampot na rin siya. Oo, nakiki-info lang din tayo sa ating mga kapwa vlogger na nakakaalam sa kanyang sitwasyon. Kaya yan ang masasabi ko mga idol, doon sa nagtatanong kung saan siya dadalhin, wala pa tayong info roon. At kung karoon man tayo ng info, malalaman nyo rin yan. O, sasabihin din natin yan, ibablog din natin kung saan siya dinala at kung saan hukuman. Di ba tama? Ano lang mga idol? Kaya doon ang payo natin kay Ginoong Epifanio Labrador, anumang oras at anumang araw dumating ang dadampot sa'yo, ka na lang mag-react. O, sa ikabubuti mo yan. O, kasi sa totoo lang, yung sistema mo, sa ginawa mong yan, pagka nagawa mong isang bagay, siguro naman, unti-unti mo na mapagtatanto na may pagkakamali ka. At sa totoo lang, nakakaawa din ang sitwasyon mo. Dahil kasi bilang tao ka, may karapatan ka rin naman na ipagtanggol ang sarili mo sakaling maharap ka na sa hukuman. O, di ba? Magpakita ka lang ng mga sapat na ebidensya tungkol sa ipinaparatang mo, yun ang magsasalba sa'yo. O, baka doon ka maabsuelto. Pero kung wala kang may papakita at puro haka-haka lang, gaya ng mga sinasabi mo, tapos yung mga nasa likod mo na yan, nabanggit ko na yan, hindi ka matutulungan yan. O, dahil lalo't alam nilang masasabit na sila sa problema, itatanggi ka na yan, idol. Sayang lang. Dahil kita nakakapag-vlog ka ng maayos, nakakapag-ano ka ng maganda, inaluan mo kasi ng ganyang sistema na which is dapat hindi mo ginawa. Di ba? Tama? Pwede ka naman magtanggol sa bayan kung sinasabi mong tagapagtanggol ka ng bayan Pero wag naman yung below the belt. O di ba? Kahit sa mga kinaukulan ng ating batas o sa ating pamahalaan na binabatikot mo, pag ikaw below the belt, pwede ka na rin kasuhan. Oo, ng mga binabatikot mo. Pero kung nasa tama lang ang sistema mo, walang pwedeng i-ano sa'yo, di ba? Tama? Ganun lang naman Kasi nga, ang batas natin, hindi natutulog at hindi nagpapabaya. O, kaya kung natukoy na talaga, ikaw na rin na may sabi, natukoy na kung saan ka naroon, handa mo na lang ang iyong sarili sa mangyayari. At ang pinaka-the best niyan, huwag ka na lang umalma, umama ka ng maayos. Tapos ang pinakamaganda niyan, ngayon pa lang, kumontak ka na ng mga abogado na pwede mong gamitin sa pagtatanggol sa iyo sa hukuman. O, di ba? Tama? Kasi lahat naman tayo may karapatang ipagtanggol ng sarili. Oo, nang naaayon din sa batas. Di ba? Kaya the best na payo ko lang sa iyo, idol, na makagawa ka ng ganyang uri ng kasalanan, ngayon pa lang na pinagtutugis ka na, humanap ka na rin ng matinding abogado na magtatanggol sa iyo sa korte. Oo. Kasi ginawa mo yung ganyang bagay, panindigan mo na yan. O, pero kung gagawa ka pa ng ibang hakbang at magre-react ka, mauwi siya hindi maganda. O, baka maging alaala ka na lang ng kasaysayan pag nangyari yung ganon. Pero sana naman, haniwari, huwag magyari yung ganon. At mangyayari lang yung ganon kung magre-resist ka. At lalo kung may mga kasama ka dyan na handang lumaban para sa'yo, magre-resist, doon mauwi sa hindi magandang
sistema ang kahihinatnan ng pagdakip sa'yo. Di ba? Tama? Siyempre ang batas mga idol, kahit anong mangyari, batas yan eh. O inuusig ka eh. Yuhulihin ka eh. O di ba? Alam ka naman, yung batas pa ang susuko sa'yo. Pag nag-react ka, yung batas pa ang parang susuko sa'yo. Hindi naman tama yon. Siyempre, sila ang batas, naataasan sila para damputin ka, hulihin ka. Kaya huwag ka na magre-react. At yung mga kasama mo, ngayon pa lang, payuhan mo na maging mahinahon. Kung may mga kasama ka man dyan sa pinagtataguan mo. Yan lang ang advice natin kay Ginoong Epifanio Labrador. Sa kabubuti mo yan, idol, kung pakikinggan mo yung advice namin sa'yo. Tandaan mo, walang mga vlogger na gustong sirain ka o ilagay ka sa alanganin. Kagaya ko, sinasabi ko lang ang totoo na para mapabuti ka rin. Kasi bilang isang miyembro din ako ng Iglesia ni Cristo, hindi ako nagtatanim ng galit sa'yo. Dahil unang-una, kung nagkasala ka man, higit sa lahat sa aming tagapamahala, tama yung sinabi ng tagapamahala, ipadyos ka na lang, at ilagay sa batas ang tama. O kaya yung mga sinasabi mo na ang mga Iglesia ni Cristo ay mga kriminal, kung ano-ano, mga may bigat mong binibitawan, maglabas ka ng matibay na ebidensya. Para yung mga sinasabi mo mga Iglesia ni Cristo kriminal, mapatunayan mo sa husgado. O diba, tama? Pero kung wala ka namang pinangahawakan sa mga sinasabi mo, yun lalo magpapahamak sa iyo. At yun ang magdidiin sa iyo sa sarili mo. O diba, tama mga idol? Ay mga idol natin dyan na nakikisimpatya sa ganitong mga pangyari. Salamat ng marami sa inyo mga idol at kung sumusuporta sa pagbablog natin ito, salamat ng marami sa inyo. Tinatanong kung malaking utang na loob yan. At siyempre, kung hindi dahil sa inyo, wala rin naman ako dito. Although, hindi pa naman tayo monetize at hindi pa tayo kumikita sa larangan ng social media. Alam niyo mga idol, nabanggit ko na ito sa mga nakaraang kong video, hindi naman hangad ko na kumita o ano dito. Ang gusto ko lang, maglingkod sa larangan ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng social media. Dahil nabanggit ko na rin sa inyo, may tungkulin din naman ako sa aming barangay sa larangan ng serbisyo publiko. Kaya lang ako napasabit sa tungkulin ng pag-vlog, napapanahon. O diba? Talagang viral kasi itong istorya ni Ginoong Epifanio Labrador. Oo. Talagang totoo yung sumikat siya ng gusto sa sistemang ginawa niya ito. Pero nga, ang kahantungan nun, yun. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa sistema niya. Dahil kasi pag napatunayan sa hukuman na talagang nagkasala siya at wala siyang may ipapakita sa pantay ebidensya sa mga pinaparatang niya, 99.9 swak siya talaga sa loob ng kulungan. Bagay, kahit nasa kulungan ka naman, pwede ka naman siguro mag-vlog din para masabi mo yung nasa loobin mo. At kung kahit nasa kulungan ka na, pwede ka namang humingi ng tawad. Magpaumanin. Bawiin mo lahat ng sinabi mo at maging sincere ka. Kaya lang kasi, kung gano'n man ang mangyayari, huli na. Huli na ang lahat. Di ba? Yung nga, sabi nga, walang pagsisising nasa una. Laging nasa huli. Kung nakinig ka sa mga unang advice namin sa'yo na sana mag-apologize ka na kaagad, hindi na sana lalala sitwasyon. Di ba? Yan lang mga idol. Tayo naman bilang mga vlogger, talagang ang hangarin natin, ang layunin natin, makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga viewer, sa ating mga mamamayan, gayon din sa ating mga subscriber. Sinasabi mo doon sa mga uno mong pagbablog, tagapagtanggol ka ng bayan, ng mga naaapi, lalo sa mga individual. Pero sana, kung nais mo magtanggol sa mga kababayan nating naaapi, lalo walang kakayahan para walang bunganga, para magsalita, para ipahayag ang kanilang mga sarili, tama yung ginagawa mo yun. Kaya lang, ang nagkamali ka lang kasi, umover ka. Nag-below the belt ka na. Yun lang ang pagkakamali mo bilang tagapagtanggol na sinasabi mo ng ating bayan, lalo sa mga naaapi. Di ba? Tama? Hindi naman masamang magtanggol ka sa mga naaapi. O kung ikaw man ang maging bunganga ng mga naaapit tao, naaargabyado, okay lang yun. Pero may hangganan ng bawat pananalita natin. Huwag kang
lalagpas doon sa hangganan. Kasi lahat naman tayo, meron tinatawag na freedom of express o malayang pagpapahayag. Pero may hangganan. Huwag kang lalagpas doon sa hangganan. Dahil kapag lumagpas ka roon, doon ka huhugutan ng kasalanan. O, di ba? Tama? Kasi sabi nga, sa bawat binibitawan mong pananalita, pwedeng gamitin sa iyo yan sa hukuman laban sa iyo. O, di ba? Kaya nga yung mga hinuhuli, di ba? Sabi, you remain silent. O, dahil kasi kung magko-comment ka pa, doon ka mapapasama, di ba? Kaya ang advice ko lang sa iyo, Ginoong Epifanio, kung dumating man yung time na talagang nasukol ka na, at ka na lang maglaban, huwag ka na lumaban, huwag ka na mag-react. Sumama ka lang ng maayos para mas mapabuti ang kalagayan mo. At ngayon pa nga lang, sinasabi ko na sa iyo, maghanap ka na ng mga abogado na pwedeng magtanggol sa iyo sa husgado. Di ba? Tama mga idol? Ano na naman lahat naman tayo may karapatan eh. Oo, hindi naman sinisikil o inaano ang karapatan natin. O, basta sa tama lang tayo, di ba? Kahit nga wala ka sa tama eh. Ha? Kapag ka meron kang abogado at magaling ang abogado mo at meron kang mga ebidensya, nag-over below the belt ka man, eh, pwede kang ipagtanggol ng abogado mo. Ha? Lalo't matindi yung abogado mo makukuha. Di ba? Tama mga idol? Yan, eh, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga napapanahon. At yan talaga ang kalimitang issue. Ngayon, puntahan natin yung ibang issue tungkol sa ating sitwasyon na nakikita natin sa iba't ibang social media. May mga pangyayari na ito nga mga idol, tama din yung proposal ng ating Pangulo na wag muna nating intindihin yung mga impeachment na yan, pagkukulang muna natin ng pansin yung mga bagay na dapat nating harapin. Kagaya niya, ilang beses nang pinapakita sa mga social media. Yung the big one, dapat mapaghandaan natin yan, mga idol. Nakakatakot yan. Hindi natin alam kung anong mangyayari kapag yan tumama sa atin. Di ba? At ito mga napipintong digmaan, marami nga naman tayong dapat harapin na dapat unahin. O, di ba? Kung payapa ng lahat at okay na, at saka na yung impeachment. Madali na yan eh. Wala naman nagbabawal na wag na i-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Natural lang yun dahil nagkasala siya, managot din siya. O, wala naman, ang batas natin walang pinipili. Sino ka man, ano ka man, pag nagkasala ka, normal lang na panagutan mo. Di ba? Normal lang yun na idulog ka sa husgado. Ganon mga idol. Kaya nga ito si Ginoong Epifanio ay kinagalit kasi niya yung pinagmulan niya, yung rally ng iglesia. Oo. Na-misinterpret niya yung gustong mangyari. Ang na-interpret niya agad yung tinatawag na negatibo. Hindi siya naging positibo doon sa ginawang peace rally ng iglesia. O naging negatibo agad siya doon. Nagkaroon siya ng masamang impresyon. Yung nga, nabanggit ko na ng mga araang video ko, tinahak na kasi yung landas na tila matuwid. Oo, at ang dulo niya hindi niya alam kapahamakan. Ano mga idol, kaya sana sa ating mga kababayan dyan na may mga balak gumawa ng hindi maganda laban sa kung kanino man, pag alam nyo makakasama, pag-isipan nyo muna ang isang bagay bago nyo gawin. Oo, pag-aralan nyo kung mapapabuti ka ba dyan o mapapasama ka, di ba? Kasi kahit na mabibigat na tao ang nasa likod mo o nasa paligid mo, kapag nag-below the belt ka na at masasabit sila sa ginagawa mo, iiwanan ka niyan, idol, sa ere, nabanggit ko na yan. At may mga pangyayari na yan na iniwan sa ere. O, di ba? Yun, yung mga nagkakasala sa iglesia, kapag natutong humingi ng tawad at nagpakumbaba, pinapatawad. Nabanggit ko na sa una kong video yan, di ba? Na gusto dati kong lokal na pinanggalingan, o nagkasala sa iglesia yung tao. Isa pa ang inyong lingkod sa tumulong sa kanya para makaharap niya yung ministro ng iglesia. O, kung saan siyang tinanggi siya. O, siga kasi yun sa lugar na pinanggalingan namin. Walang kinikilala. Kumbaga, parang kagaya mo, Ginoong Epifanio, walang sinisino. O, akala niya,
yung mga iglesia doon sa tinitirahan namin, kung gano'n, eh hindi kikibo at hindi papalag sa kanya. At ang mabigat pa, kaya lumala ang sitwasyon, meron siyang binugbog eh. O mga awit sa iglesia yung binanaatan niya, mabuti takatakbo yung kapatid eh. Kung hindi, baka nabalda niya yun. At kung nabalda niya yun, baka hindi siya nakaharap sa distrito o sa ano ng iglesia. Baka antimano dahil may dalawang kapatid na militar at dalawang ibang kapatid na polis. O, kung na-disgrasya niya ng gusto yun, malamang baka hindi nadampot ang abuti niya. O, baka sigurado, siyempre, sinakbo ng galit ng kapatid. Sabi nga, blood thicker than water. O, di ba? Kahit gano'ng kabait yung kapatid na yun, kapag nakita niya na bukod sa kapatid niya sa naman, ang nadisgrasya, kapatid pa sa iglesia, eh baka hindi makapagpigil. Oo. Ganoon. Yung biglang pangyayari ba, lalo pa nasa batas yun eh. Pag pinuntahan ka nun, nag-react ka, isa lang ang tendency nun, lalabang ka, babariling ka. Oo. Ganyan din si Ginoong Epifanio Labrador, ang tendency ng batas nang uhuli sa'yo, kapag ikaw naglaban, ang tendency nun lalabang ka. Dahil ikaw na mismo may sabi, hindi ka papahuli ng buhay. Pero mali ang ganung prinsipyo, idol. O mali yun. Ano man ang kasalanang nagawa, ang tunay na lalaki at ang tunay na matapang, kayang harapin ang anumang mga pangyayari. O kung tunay kang matapang, harapin mo yan. Oo. Harapin mo, panindigan mo yung mga sinasabi mo na kaya mo. O, di ba? Ganyan ang tunay na lalaki at ang tunay na matapang. Hindi tumatalikod. Hindi tunay na matapang yung lalabang ka. Ang tapang, kailangan may halong kaunting utak. Kapag pinairal mo ang tapang mo, karamihan ng matatapang, 6 feet below the ground. Oo. Wala pa ako nakitang matapang na nabuhay ng matagal. Kasi kapag ang tapang mo, hindi mo hinaluan ng utak, kahit sa anong digmaan, kahit sa mga sundalo, kita mo, pag nasa gitna ng bakbakan ng mga sundalo, pag inaakalang alanganin sila, di ba, nagwi-withdraw, atras. O, mga naka-full battle gear yan. Pero pag inaakala nilang alanganin, hindi naman kaduwagan yung pag-atras sa kalaban eh. Oo, sa anumang larangan ng digmaan, yung pag-atras sa kalaban, hindi yan kaduwagan. Oo, kasi kasama yan sa aklat ng pakikidigma. Oo, ang pag-atras sa kalaban, kasama sa aklat ng pakikidigma yan. Kaya kami tinatawag na withdraw. Pag nakakuha ng tempo, go. Sugod. Attack. Kaya nga, meron tinatawag na attack and defense. Oo. Pag inakala nyo kaya nyo, atake. Pag hindi kaya, defense. Depensa, atras. Isa sa depensa yung pag-atras. Dahil kung malulupig ka. O, di ba? Ganon mga idol. Kaya nga, hindi po pwede yung tapang lang. Kailangan magkasama yan eh. Tapang at utak. O, at ang tunay na matapang, ginagamit ang utak. Yan ang tunay matapang. At kayang harapin ang anumang mangyayari. O, di ba? Ano, mga idol, yan eh, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga napapanahon. Oo, habang patuloy na itong si Ginoong Epifanio Labrador ay nakakalaya pa at hindi pa talaga nadadapot o hindi pa po siyang sumusuko, tuloy-tuloy ang ating ano dyan sa ganyang uri ng pagbablog. Kasi marami ring mga kapatid na, bilang kapatid, mga ano na nakikisimpat siya sa ganyang pangyayari at bahagi. Oo. May mga nag-message na sa akin na sana nga kung madadampot siya o magkaroon ako ng info, ano agad sa kanila para daw kahit paano man lang makita nila nga naman yung mukha kasi lagi naka-face mask eh. Wala nang pandemic pero may face mask pa siya eh. Di ba? Oo. Kaya nga nung nakarang pandemic eh, kahit mga kriminal eh, hindi mo makikilala dahil naka-face mask eh. Kaya lang, noong mga panahon ng pandemic, nawala din yung mga kriminal at yung mga holdapper natakot dahil doon sa pandemic. Kasi nga naman, tamaan ka ng COVID. Oh. Kahit gano'n ka ka-kriminal, pag tinamaan ka nun, yun ang papatay sa'yo. Di ba? Hindi ka man umatay sa larangan ng pakikipagbakbakan, yung sa COVID, tinamaan ka nun, ay sigurado, cremate, abutin mo. Di ba? Tama? At nung panahon na yun, pag napasok ka ng ospital,
hindi ka na makikita ng pamilya mo. Ang makikita na lang sa'yo yung abo. O, di ba? Kaya walang matapang nung panahon ng COVID. Oo, walang hold-upper. Walang nga krimen eh. Kasi nga, enhanced community, stay at home, ultimo mga kriminal nasa bahay. Tataka nga, nung panahon ng pandemic, mga idol eh. Ultimo yung mga NPA, nagtago eh. Oo, yung mga tao labas, hindi lumalabas ng kuta. Oo. Siyempre nga naman eh, makovid ka. Oo. Diba? At ang gumagala lang sa lipunan natin, yung mga tinatawag na mga frontliner at sila ang mga may karapatan ng mga panahon na yon. Nasa kanila ang ano. Kaya lahat, nasa bahay. Diba? Ganon. Ngayon, ito si Idol Epifanio, wala nang COVID eh, naka-face mask pa eh. O, isa lang ibig sabihin, bakit tinatakpan niya yung mukha niya? Ayaw niyang lumantad. Diba? Ayaw niyang maklaro yung kanyang itsura. Dahil oras na maklaro nga naman ang kanyang itsura, maalis yung kanyang face mask, makikita ang kabuuan ng kanyang mukha, eh kahit malayo ang distansya, pag naaninag siya, kilala na siya. O, di ba? O, ganun. Yan. Kaya mga idol, ha, ito, napagkukwentuhan lang naman natin. Salamat ka palang muli ng marami doon sa sumusuporta sa ating video. Sana patuloy kayong sumubaybay. Ito mga idol, ha, itong video kong ginagawang ito, palibasang napapanahon, nabanggit ko na sa mga nakaraang video ko, ang talagang ibinibidyo ko, pangkaraniwan na, yung tungkol sa aming trabaho sa Lupon, tagapamayapa, tungkol sa mga barangay cases na aming hinahawakan. Oo, mga pambarangay na problema na magkakapitbahay, mga, basta yung mga usaping pambarangay, yan. Tapos yung mga sistema ng tungkol sa aming negosyo, sa uno online, business, yan ang mga pangkaraniwang binablog ko eh. Tapos nahahaluan ako dahil may mga idol tayo na nasa larangan ng mga ghost explorer, ghost hunter, sinasama ko na rin minsan sa pagbablog yan. May mga idol din tayo na tinatawag ng mga antingan, mga may anting-anting, kagaya ni Idol Commander Bantugan, kung naririnig nyo at nakikita nyo sa YouTube. Yan, yung mga idol natin dyan na nasa larangan ng mga spiritual, mga paranormal, tulad ni Idol Ed Caluwag, isang paranormal. Ayun. Pero ngayon, napapanahon kasi na viral ngayon yung usapin tungkol kay Mr. Epifanio Labrador. Medyo bumano tayo ng konti sa ganyang sistema ng pagbablog. Oh, pero hindi natin alam nga kung kailan talaga susuko itong si Ginoong Epifanio Labrador. Subaybay na lang natin mga idol. Kaya mag-alala, lagi tayong update sa ganyang mga pangyayari dahil nakikisubaybay din tayo sa ating mga matitinik na kapwa vlogger at yung mga nakakaalam talaga kung saan siya naroroon. Sinusubaybayan din natin yung mga kapwa natin vlogger na nakakakuha ng informasyon. O pagka pinanood natin yung mga pagbablog nila, nasasabi doon at mismo yung pinapakita yung video ni Ginoong Salvador, Labrador, doon natin nalalaman yung mga pinagsasasabi niya. Kasi yung mga vlogger natin, yung mga kapatid o sino man dyan mga vlogger, yung video mismo ipina-plug eh. Oo, pero tayo idol, hindi tayo marunong nun. Kaya wala akong may plug na video sa inyo. Kasi una, pipitsugin vlogger lang tayo idol eh. Hindi pa naman tayo talagang kagaya nila na may mga equipment na ginagamit. Oo, wala tayong computer, wala tayong laptop, basta cellphone lang. Yan lang, ganito lang oh. Kaya hindi tayo makapagpakita ng mga video clip. Hindi kagaya ng mga iba nating idol na vlogger, may mga equipment sila na kaya nilang i-plug yung video. Ganoon. Pero kahit pa paano, siyempre napapanood natin yun, nasasagap natin kung ano yung mga nangyayari. Di ba tama? Ganoon naman eh, dahil tayo nga, nabanggit ko na, tayo mga vlogger, ang pangunahin nating hangarin, makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga viewer. Higit sa lahat sa ating mga mamamayan. Lalo sa mga sumusubaybay sa atin. No? Di ba? Tama? Salamat pong muli ng marami sa inyo ha. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Kung meron kayong mga question, lagay nyo lang dyan sa comment section. At kung meron kayong mga comment, lagay nyo lang din dyan. Ha? Salamat ng marami sa inyo. At kahit pa paano, tinatangkilik nyo ang maliit natin channel na to. Hindi pa naman masasabing channel to. Kumbaga, ano pa lang to eh. Ay yung sabi nga ng iba eh,
yung mga iba kong mga barkada na nakikita ko sa ganito pagbablog-vlog witi-witi. Alam niyo ba ibig sabihin ng witi-witi? Salitang Bisaya yun eh. Witi-witi lang daw ako. Di bale, okay lang yun. Talaga sa mga nag-uumpisa sa ganitong larangan ng social media, hindi may iwasan, hindi ka, ang tawag yun, iisultuhin. Sabi nga, kung sino pa yung mga kaibigan mo at mga kamag-anak mo, yung pa, ang hindi tatangkilik sa'yo. Kaya nga, dito sa mga idol natin, na sumusubaybay, napasalamat ako, hindi ko kayo kilala, hindi ko alam kung taga saan kayo, kung saan kayong ano mga larangan nyo, pero nagpapasalamat ako sa inyo dahil kahit paano, napapanood nyo itong channel ko. Kaya hindi ko man mabati isa-isa ang inyong mga pangalan, nagpapasalamat ako ng marami sa inyo. Paano mga idol? Kung muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!